Babala po, sensitibo ang paksa ng aking balita. Nakaharap ngayon sa patong-patong na kaso ang isang pulis na may ranggong korporal matapos ireklamo ng sexual harassment. Ang biktima isang 8 taong gulang na babae. Ayon sa ina ng biktima na nagsumbong sa National Police Commission ng NAPOLCOM, desidido silang makulong ang suspect. Narito ang aking report. Hindi raw sukat akalain ng isang ina na si alias Andrea nakaharap siya sa National Police Commission o NAPOLCOM para ireklamo ang isang pulis matapos umanong molestyahin ang kanyang 8 taong gulang na anak. Kuha ang CCTV na yan noong June 21 nang utusan raw ni Andrea sa tindahan ng kanyang anak na si Hope. Hindi niya tunay na pangalan. Pabalik na noon ang bata nang harangin siya ng nakahubad pang itaas na lalaking iyan sa kanilang lugar. Ang lalaki kinilalang si Police Corporal Michael Joe Nogales. Pagkatapos raw hawak-hawakan ng suspect ang biktima sa kanyang mukha, may ibinulong pa raw ito sa kanya, bagay na lalong ikinagalit ni Andrea. Bilang isang nanay, sobrang halo-halong emotion yung naramdaman ko kasi hindi deserve ng anak ko yon. Hindi ko alam na may may mga pulis pa palang ganon na hindi mo lubos maisip na gagawin yun. Hindi ko alam kung normal ba yung pag-iisip ng pulis na yon. Kasi nung dumaan ako sa ganong age, walang ganun ng anak ko, pinanggigilan, at parang may binubulong pa is mas maganda, ang binulong daw ng pulis sa kanya na si Michael Nogales, alam mo, mas maganda ka pa sa misis ko, pwede bang pakis? Na itinanggi ni Michael. May lumapit raw na isa pang witness sa kanila na nagtuturong may kuha ng CCTV kung saan hinihintay ng suspect si Hope, bagay na nag-udyok sa kanila para i-review ang pangyayari. Humarap din sa NAPOLCOM ang lolo ni Hope na siyang nakakita raw noon ng mga umano'y ipinadalang mensahe ng pulis sa kanyang apo gamit ang TikTok app. Ang sabi niya, gabi na yun wala pa si mami. Ay, hinihintay ko. Ngayon yung nag-reply, sabi niya, buksan mo yung pintuan nyo, dadamayan kita, pupuntahan kita dyan. Bukod doon, mini-scroll ko, meron pa yung kinabahan ako. Maligo ka, titingnan ko. So yun, yung kinakabahan ako nung araw na yun, baka sinong estudyante to. Yun nga, naikwento ko, ngayon, tong anak ko, pinento niya dun sa kung sino yun. Tinuturo ng apo ko na siya rin daw yun, yung nasa CCTV. Ayon kay Andrea, 7 buwan pa lamang nilang kapitbahay ang suspect. Iniimbestigahan na raw ng NAPOLCOM at sinibak na sa pwesto ang pulis at kasalukuyang nakasailalim sa restrictive custody. Ikinagalit ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan ang insidente, lalo't isang batang babae ang biktima na aniyay mahalaga na malaman ng publiko na may komisyon na handang tumulong sa publiko sa oras na makaranas sila ng pang-aabuso sa kamay ng isang pulis. In spite of that, in spite of the very clear and hard message, meron pa rin mga pulis na uma-action ng ganito. Nakakabahala. I will not allow it to happen. The National Police Commission will not allow it to happen. I am also sure that the hierarchy of the PNP will not allow it to happen. And Chief Baptates is also angered by this. Sobrang nakagalit kasi bata ang pinag-uusapan natin dito. Walang kalaban-laban at klarong pang-molestya to Ano pa bang nasabihin natin dito? It's a clear case, an open and shut case. Sinampahan na ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer si Nogales na nakatalaga sa Substation 4 ng Taguig City Police. Sa ganitong mga uri raw ng insidente, lalo ng pagpapanagot sa mga tiwaling pulis, nasusubok ang kahalagahan ng recruitment process para sa mga nararapat na maging pulis. Iginit rin ito na ang ginagawa ng komisyon ay para protektahan ng publiko at integridad ng PNP. We're looking at grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Hindi po trabaho ng pulis na mangmanyak ng 8 years old. Ang dapat pong tungkulin ng pulis ay pangalagaan ng safety at welfare ng lahat ng tao, ang publiko, lalong-lalo na ating kabataan. For the past couple of weeks, ang pinag-uusapan namin dito, paghihigpit sa pagre-recruit ng pulis. Samantala, pinalaki raw ni Andrea na maging matatag at malakas sa anumang pagsubok, kaya hindi raw nito nakikitaan sa ngayon ng epekto sa bata ang ginawa ng suspect.
Yung anak ko, pinalaki ko kasi to have a parang strong mentality. Opo. So, normal routine, walang traumang nangyari kasi tinuruan ko siya na magkaroon ng self-awareness. Ayon naman sa Philippine National Police, hindi nila kukonsintihin ang pulis at tiniyak sa publiko na pananagutin ang sino mang uniformado na mang-aabuso. Magbibigay na rin aniya sila ng seguridad sa pamilya ni na Andrea. Pero makakaasa po kayo ng Philippine National Police ay enforces a strict zero tolerance policy against any sexual harassment and gender-based misconduct within its rank. Para sa Euro TV News, ako si Henry Villa. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.